malalim sa silangang Ukraine, nakatago sa loob ng mahalagang Donetsk Oblast, matatagpuan ng Turets. Dati itong masiglang lungsod na may humigit kumulang 3,000 at libong katao. Ngunit ang Toretsk ay naging anino na lamang ng dati nitong sarili dahil sa malupit na utos ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na sakupin ang lungsod. Ngayon, iilan na lamang ang natitirang sibilyan, kasama ng mga sundalo at mga bangkay. Libo-libo ang mga ito at karamihan sa kanila ay mga Ruso. Ang Toretsk ay naging parang istadyum ng kamatayan para sa Russia dahil isinakripisyo ni Putin ang 50,000 sa kanyang mga sundalo at hindi pa rin niya kayang ibagsak ang lungsod. Ayon yan sa Euromaidan Press na noong Agosto 2 ay nag-ulat tungkol sa mga pahayag ni Major Serhiy Kaminsky, ang press officer ng ika-100 mekanisadong brigada ng Ukraine na hanggang ngayon ay kasali pa rin sa pagtatanggol ng mahalagang lungsod na ito. Sabi ni Kaminsky, mas marami ng sundalo ang isinakripisyo ni Putin kaysa sa anumang halaga na maaaring maging sulit. Sa altar ng Toretsk, 50,000 tao, iyan ay parang isang malaking European stadium na punong-puno. Ngunit hindi dinala ng Kremlin ang mga taong ito para sa football. Dinala nila sila para mamatay malapit sa Toretsk. Ayon kay Kaminsky, sa isang YouTube video na inilathala ng hukbong Ukranyano noong Agosto 1, sa 50,000 sundalo na iyon, tinatayang 20,000 ang nagkaroon ng hindi na mababawi pang mga casualty. Ayon sa ulat ng Euromaidan. Ibig sabihin nito, sila ay patay na at malamang ay iniwang mabulok sa nasunog na mga kalsada ng Toretsk o kaya naman ay nasugatan ng sobrang lala na imposibleng maipadala pa ni Putin pabalik sa digmaan. At kung isa sa alang-alang pa na si Putin ay isang leader na kilala sa paulit-ulit na pagpapabalik ng kanyang mga sugatang tropa sa labanan, kahit nakasaklay pa, malala talaga ang mga tinamong sugat ng mga ito. Hindi ito ang unang beses na narinig ang tungkol sa malalaking pagkalugi ng mga Ruso sa loob ng Toretsk. Mula pa noong 2024, gustong-gusto ni Putin makuha ang lungsod at hinahayaan niyang mamatay ang kanyang mga tropa para rito. Noong Marso 2025, iniulat ng RBC Ukraine na hindi lang malaki ang bilang ng mga nasawi sa panig ng Russia, kundi mahigit 13,000 sundalo rin ang nawawala sa labanan na dapat ay lumalaban sa Toretsk. Marami sa mga sundalong iyon ay malamang napatay na at hindi na itala ang kanilang pagkamatay dahil iniwan na lang sila ng kanilang mga kasamahan sa kalsada kung saan sila bumagsak. Mukhang malamang din na ilan sa 13,000 na hindi natagpuan noong panahong iyon ay tumakas. Pagkatapos ng lahat, noong Marso rin iniulat ni Forbes na mahigit 50,000 sundalong Ruso ang umalis ng walang pahintulot mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ang ilan sa kanila ay malamang na nagmula sa tigang na larangan ng labanan sa Toretsk. Dahil sa napakalaking bilang ng mga nasawi na ngayon ay alam na nating dinanas ng Russia sa lungsod. Madali nang maintindihan kung bakit. Ang malinaw na tanong ngayon ay, paano ito nangyayari? Sa katunayan, may malinaw na kalamangan sa bilang ang Russia sa Toretsk. Kinakailangan ito lalo't 50,000 sundalo na ang nawala. At patuloy pa rin dahil sa desperadong pagsisikap ni Putin na sakupin ang lungsod. Kabilang sa mga dahilan ng mataas na bilang ng mga nasawi ay ang pagsisikap ng ika-100 hiwa-hiwalay na mekanisadong brigada ng Ukraine. Ito ang brigadang humawak sa tinatawag ng Euromaidan Press na mahalagang harapan sa loob ng mahigit 1 taon sa gitna ng mga pag-atake ng Russia. Nang utusan ni Putin ang kanyang mga puwersa na sumugod sa Holivka, papunta sa Konstantinovka. Hinarang sila ng ika-100 brigada at hanggang ngayon ay nananatili pa rin ito. Isa ito sa mga bahagi ng harapan kung saan pinakamaliit ang naging pag-usad ng kalaban. Nakakainis ito para sa kanila. Pero wala silang magawa dahil sa kabayanihan ng ating mga mandirigma, ayon kay Kaminsky sa video ng hukbong Ukranyano. Ang pagkadismaya ay naging desperasyon nang mabigong makalusot ang mga mandirigmang Ruso at nauubos na rin ang kanilang supply. Sinubukan na nila ang lahat ng taktika para basagin ang depensa ng Ukraine sa Toretsk. Pero lahat ay nabigo. Bumagsak ang mga ataking may armor dahil sa matalinong paggamit ng Ukraine ng mga drone at anti-tank na sandata. Nabibigo ang mga pag-atake ng infantry tuwing gabi sa depensa ng Ukraine. Dahil kahit ang mga sundalong gumagalaw sa dilim
ay lantad pa rin sa mga first-person view drone ng Ukraine na may thermal camera. Kahit ano pa ang ihinagis ng Russia kay Turetsk, ang sumalubong lang dito ay matapang na depensa na sumira sa libu-libong sundalo nito. Pwede mong sabihin na ang tanging hindi pa namin nakikita ay mga battle kangaroo at penguin. Lahat na ng iba ay nasubukan na, biro ni Kaminsky. Mahirap nang hindi paniwalaan si Putin. Ito ang taong responsable sa mahigit 105 milyong sundalong Ruso na napatay, nasugatan, o nawawala sa kanyang digmaan. Ano pa ba ang ibig sabihin ng kaunting kalupitan sa hayop para sa isang taong halatang halos walang pagpapahalaga sa totoong buhay ng mga taong iniaalay niya sa Ukraine? Dahil sa matinding kagustuhan ng Russia na masakop ang Turetsk, iniutos na nitong gamitin ang mga ground robotic combat system sa lungsod. Hindi naman masamang ideya ang paggamit ng ganitong mga sistema, maging ang Ukraine ay nakapagpauso na rin ng marami sa mga ito. Noong Hulyo 14 itinuro ng Atlantic Council na ginamit ng Ukraine ang mga ground drone para sa lahat mula sa pagsugod sa mga trench ng kalaban hanggang sa paghahatid ng supply at paglikas ng kanilang mga sundalo mula sa unahan. Ngunit mula sa mga gamit na iyon, may indikasyon kung saan pinaka-epektibo ang mga ground drone sa paglalakbay, medyo bukas na teritoryo, tulad ng makikita sa mga bukirin at kagubatan, kung saan karaniwan ang labanan sa mga trench. Sa isang urbanong lugar tulad ng Turetsk, kung saan may mga guho sa gilid ng mga kalsada at ang tanging tunay na ruta para sa mga ground drone ay ang ilang natitirang kalsada na bukas at madaling atakihin. Ang mga robot na ito ay kasing lantad ng mga tropang isinakripisyo ni Putin. Ang mga matataas na gusali ay naging libu-libong toneladang guho. Sabi ni Kaminsky tungkol sa lupain na kailangang tawirin ng mga bagong robot ng Russia. Mahirap daanan ang mga guhong ito kahit para sa tao, lalo na para sa isang robotic na sistema. Kaya hindi lang utos ni Putin ang mga pag-atake na nagre-resulta sa pagkamatay o pagkasugat ng libu-libong sundalo niya, kundi ipinapakita rin niya ang kanyang kakulangan sa taktika sa iba pang paraan. Hindi dapat naroon sa Turetsk ang mga ground drone. Hindi sila sapat na mobile para mapaalis o lumaban sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Maaaring planuhin ni Putin na gamitin ang mga drone na ito bilang pambala, tulad ng paggamit niya sa kanyang mga sundalo para sumalo lang ng mas maraming bala ng Ukraine. Sa kabila ng lahat, patuloy ang pakikipaglaban ng Ukraine. At para maintindihan kung bakit, mahalagang mas malalim na pag-aralan ang labanan para sa Turetsk at kung bakit ito napakahalaga para sa parehong Ukraine at Russia. Sinimulan ng Russia ang pag-atake sa Turetsk noong Hunyo 18, 2024 sa layuning muling sakupin ni Putin ang Donetsk Oblast. Hindi ibig sabihin nito na hindi naatake ang lungsod bago ang petsang iyon. Ngunit noong Hunyo 18, nagsimulang tumindi ang mga pag-atake hanggang sa napagtanto ng Ukraine na inilunsad na ng Russia ang isang malawakang kampanya para sakupin ang lungsod. Noong Hunyo 28 ang Russia ay nakapasok ng 186 na milya sa loob ng Turetsk mula sa hangganan nito. Sa patuloy na bahagyang pag-usad sa mga kalapit na lugar, nauwi ito sa pagpasok ng Russia mismo sa lungsod noong Agosto 2024. Sa loob ng ilang buwan, nagpatuloy ang matinding labanan kung saan unti-unting umuusad ang Russia araw-araw habang ang unang ilang libo o ang magiging 50,000 na binanggit ni Kaminsky ay isinabak sa gilingan ng karne na nilayon ni Putin na likhain. Ito ay magiging labanan ng pag-ubos ng lakas at naniniwala ang presidente ng Russia na may sapat siyang tauhan para manalo. TORETSK. Pagsapit ng Enero 6 na gawa ng Russia na umabot sa hilagang kanlurang hangganan ng lungsod at kontrolado nila ang humigit kumulang 71 hanggang 70% ng lungsod. Depende sa kung aling mga ulat ang pinaniniwalaan noon, ang mga puwersa ng Ukraine ay napipilitang umatras sa labas ng Toretsk kahit na patuloy pa rin silang nagtatanggol ng matapang na nagdudulot ng libu-libong kaswalti sa mga umaataking Ruso. Pagkatapos ay nangyari ito, ang deklarasyon ng tagumpay ng Russia noong Pebrero 7, 2025 iniulat ng Moscow Times na inaangkin ng Russia na tuluyan na nilang nasakop ang Toretsk. Ang balita ay tinanggap ng mga Russian military blogger at correspondent noong panahong iyon
kabilang na si Alexander Kotz, na ayon sa Outlook ay nagtanong ng isang mahalagang katanungan. Kailangan pa ba natin ng negosasyon sa bilis na ito? At paano? Sabi ni Kotz, lumitaw ang tanong na iyon nang sinimulan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang pagsusumikap niya para sa tigil putukan sa labanan sa Ukraine. At mahalaga ito dahil sa isang simpleng katotohanan. Hindi pa talaga nakuha ng Russia ang Terezhk. Pagkatapos i-anunsyo ng Kremlin ang pagkakabihag sa lungsod, mabilis na itinanggi ng Ukraine na tuluyang napasakamay ng Russia ang Terezhk. Ang pag-anunsyo ng tagumpay ng Russia ay isa na namang maaring taktika ni Putin para magmukhang mas makapangyarihan siya sa nalalapit na negosasyon para sa kapayapaan. Sa madaling salita, nagsinungaling ang Russia tungkol sa kalagayan ng Terezhk. At marami pang kasinungalingang katulad nito na mababasa sa aming video tungkol sa kamakailang pag-aangkin ng Russia na nakuha nila ang Chassifier. Kasama ng ilang iba pang kasinungalingan, sinabi kay Putin sa di umano'y espesyal na operasyong militar, ang totoo ay patuloy pa rin ang labanan sa Terezhk. Noong huling bahagi ng Pebrero hanggang unang bahagi ng Marso, naglunsad ang Ukraine ng malawakang kontra-atake na halos napaligiran ang mga puwersang Ruso na sumasakop sa hilagang Terezhk. Itinuro rin ng Institute for the Study of War na may kalamangan ang Ukraine sa bilang ng mga drone sa lungsod at aktibo itong nagsasagawa ng mga reconnaissance mission at sabotahe sa paligid ng ilan sa pinakamahahalagang minahan ng Terezhk. Mas marami pa tungkol sa mga minahan na yan mamaya. Bagaman naiulat na napigilan ng Russia ang kontra-atake ng Ukraine, malayo pa ang Terezhk sa pagiging okupado gaya ng inaangkin ng bansa. Noong Abril, iniulat ng Ukraine Wire na hawak pa rin ng Ukraine ang ilang mahahalagang posisyon sa loob ng lungsod na kanilang ipinagtatanggol laban sa mga pag-atake ng Russia. Ang mga posisyon ng Ukraine ay nasa mataas na lugar, madaling ipagtanggol, at dahil sa masamang panahon noon, napilitan ang Russia na sumulong sa mga tambak ng latak na ginagamit nila bilang pansamantalang kuta. Madaling mahinuha kung paano lahat ng ito ay nakatulong sa pagdami ng mahigit 50,000 na kaswalti at patuloy pang nadaragdagan na naranasan ng Russia sa lungsod. Ang punto rito ay ang pagsulong ng Russia abama sa Terezhk ay naging kasing lupit para sa mga tropa ni Putin gaya ng naranasan ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Kontrolado ng Russia ang karamihan ng lungsod, ngunit hindi nito kontrolado ang lahat. At ang depensa ng Ukraine ay nananatiling matatag sa ilang bahagi ng Terezhk na hindi pa nasasakop ng Russia. Napipilitan si Putin na magpadala ng libu-libong karagdagang tropa niya para lang magkaroon ng tsansang mapaalis sila. Ayon sa ika-100 brigada, magtatagal pa ng ilang buwan ang sitwasyong ito. Maraming sundalo ni Putin ang namamatay sa pagtatangka at pagkabigo niyang sakupin ang lungsod na dati inangkin na niyang nasakop. Ang Terezhk ngayon ay naging isang bayan ng multo na. Ang mga larawan na inilathala ng RBC Ukraine noong Abril 14 ay nagpapakita ng dating maringal na gusali na ngayon ay itim na dahil sa mga putok ng artilyerya. Mga anino na lamang ng dati nilang anyo. Isang lungsod na dating may populasyon na higit sa 3,000 at libong ay may natitirang 48 katao na lang noong panahong iyon. Dahil sa matinding pambobomba sa lahat ng kalsada, nabigo ang mga pagsisikap na mailikas ang iilang natitirang sibilyan. Subalit ipinagtanggol pa rin ng Ukraine. At ito ang nagdadala sa atin sa marahil pinakamahalagang tanong ng bidyong ito. Bakit ba ganun na lang ang kagustuhan ni Putin na makuha ang Terezhk? Sa katunayan, halos giniba na ng kanyang mga tropa ang lungsod. Malinaw na hindi niya gusto ang Terezhk dahil sa anumang uri ng kultural na halaga o dahil gusto niyang gawing masigla ito bilang bahagi ng kanyang pananaw para sa isang bagong Rusya. Pero maraming dahilan kung bakit handang isakripisyo ni Putin ang 50,000 sundalo o higit pa sa mga Ukrainians na patuloy na nagtatanggol sa Terezhk. Simula sa isang bagay na nabanggit kanina, ang Terezhk ay isang bayan ng minahan. Ang lungsod ay napaunlad para sa pagmimina ng karbon noong ika-19 na siglo at ayon sa British Broadcasting Corporation, mayroon pa ring miniminang karbon doon, Mayo 2022. Kahit binobomba na ang lungsod kabilang ang pag-atake sa minahan ng karbon noong Hunyo na nagdulot ng mga sibilyang nasawi. Kahit pa may mga pambobomba at putok ng artilyeriya paminsan-minsan na magpapabago rito bilang ghost town,
Patuloy pa ring nagtatrabaho ang mga minero ng carbon ng Ukraine. Nangangailangan pa ang Russia ng karagdagang carbon. Batay sa ulat ng Moscow Times noong Hulyo 28, malapit nang bumagsak ang industriya ng carbon ng Russia. Lubhang naapektuhan ang sektor dahil sa pagbaba ng presyo sa pandaigdigang merkado at mga parusa. Ang mga bilang ay hindi kaaya-ayang basahin para kay Putin. Noong 2022 lumago ng 47% ang pandaigdigang konsumo ng carbon. Noong 2024 ang paglago ay bumagal sa 1% lamang. Nagresulta sa pagbagsak ng presyo mula $400 kada tonelada noong huling bahagi ng 2022 hanggang $100 noong Mayo 2025. Ang pangkalahatang pagbagsak ng paglago ng carbon ay magpapaniwala sa sino mang matinong tao na hindi sulit ang Toretsk para lang sa mga minahan nito. Pero ipinapalagay niyan na hindi matigas ang ulo ni Putin. Ang carbon, sa kabila ng mga problema nito, ay mahalagang industriya pa rin para sa Russia. Ang bansa ay nakapagbigay ng mga 1% ng gross domestic product noong 2020 at malamang naniniwala si Putin na mas kikita pa siya mula sa carbon sa hinaharap, kung saan mas marami pang bahagi ng Ukraine ang nasakop ng Russia. Ang Toretsk ay isang lugar kung saan makakakuha siya ng mas maraming carbon na nangangahulugang mas malaking kita para sa Russia. Gayunpaman, iyan ay isang posibleng benepisyo sa hinaharap. Hindi pa gumagana ang mga minahan ng carbon ngayon dahil ang Toretsk ay isa pa ring war zone kung saan libu-libong mga Ruso ang namamatay. Sa mas agarang pananaw, gusto rin ni Putin ang Toretsk dahil ito ay isang lungsod na may mahalagang estratehikong kahalagahan. Itinuro ito ng Euromaidan Press sa parehong ulat kung saan tinatalakay nito ang bahagi ng laban para sa lungsod na tinatawag na Stadium of Death. Ayon sa ulat, ang Toretsk ay nasa mga critical na rutang logistical na patungo sa Konstantinuka, Kramatorsk at Slovyansk. Ang pagsakop sa Toretsk ay makakagulo sa logistika ng Ukraine at magpapadali sa karagdagang pagsulong ng mga Ruso patungo sa mahahalagang sentrong administratibo sa Donbas. Ang komentong ito ay sumasalamin sa sinabi ng Telegraph noong Pebrero nang iginiit ni Putin na nasakop na ng Russia ang Toretsk sa isang ulat na may pamagat na may halong ironya na ang bayan na hindi masakop ng Russia, na agad na pinabulaanan ang ideya na hawak ng Russia ang Toretsk. Itinuro ng Telegraph na ang lungsod ay 12 milya lang ang layo timog silangan ng Konstantinuka. Ang lungsod na iyon ay nabanggit kanina bilang isa sa mga pinupuntirya ni Putin. Gusto niya ang Konstantinuka dahil kapag naabot nila ang lungsod na iyon, magbibigay ito ng pagkakataon sa Russia na maglunsad ng mas malalakas na pag-atake laban sa iba pang matitibay na lungsod. Kabilang ang nabanggit na Kramatorsk at Slovyansk, pati na rin ang Drushkivka at Lyman. Kapag nakuha ang mga lungsod na iyon, susunod na ang kontrol sa Donetsk. Iyan ang pangunahing layunin ni Putin sa kanyang mga pag-atake sa Toretsk. Kasama na rin ang paggamit sa lungsod bilang basehan para sa pagsulong papunta sa Konstantinuka. Magagawa rin ng Russia na putulin ang ilang pangunahing ruta ng supply na pinaniniwalaan ng Ukraine para mapanatili ang supply sa kanilang mga tropa. At habang dumadaan sa Donetsk, magiging dagdag benepisyo ang mga minahan. Ang tagumpay ng Russia sa Toretsk ay maghahanda ng daan para sa ganap na pagsakop sa Donetsk kahit sa isipan man lang ni Putin. At talagang gustong-gusto ni Putin ang Donetsk. Ang nangyayari ngayon sa Toretsk ay maliit na larawan lang ng mas malawak na kampanya ni Putin para sakupin ang Donetsk Oblast. Nagsimula ito ng seryoso noong 2024. Bagamat matagal ng focus ni Putin ang Donetsk mula nang simulan niya ang kanyang pananakop, mahalaga ang opensibang ito kay Putin dahil sa ilang dahilan. Ang una sa mga dahilan na ito ay medyo simboliko. Ang Donetsk at ang mas malawak na rehiyon ng Donbas, kung saan bahagi ang Donetsk, ay mga teritoryong itinuturing ni Putin na Ruso sa lahat ng aspeto maliban sa pangalan. Gagamitin na niya ang katotohanang halos 1/4 ng populasyon ng Donbas ay etnikong Ruso at na ang wikang Ruso ang pinakalaganap na ginagamit na wika sa Donbas bilang ebidensya ng kanyang mga pahayag. Ang Donbas, sa pangkalahatan, ay malayo sa mga mas urbanisadong sentro ng Kiev at ng natitirang bahagi ng kanlurang Ukraine na siyang nakakaapekto din sa lugar. Mayroong kakaibang pagkakakilanlang kultural.
Bilang resulta, matagal nang may mga pro-Russian na separatistang kilusan sa Donbas at Donetsk. Sa pag-asa sa mga kilusang ito, nagawa ni Putin na ilunsad ang unang kampanya ng agresyon sa silangang Ukraine noong 2014. Noong panahong yon, nabigo ang Russia kahit na aneksa nito ang Crimea. Ang nakikita ngayon sa ganap na pananakop ni Putin ay isang leader na sinusubukang tapusin ang sinimulan niya noong 2014. Ang Donetsk at ang Donbas ay magiging bahagi ng Russia dahil iyon naman talaga ang dapat mangyari ayon sa baluktot na ideolohiya ni Putin. Pero kung iniisip mong simbolikong kahalagahan lang ang dahilan kung bakit mahalaga ang Donetsk para kay Putin, mag-isip ka ulit. Gaya ng madalas mangyari, may nakatagong motibo sa likod nito. Mga mineral, maraming mineral. Bukod pa sa carbon sa Toretsk na nabanggit na. Ang Ukraine ay tahanan ng 22 sa 34 na mineral na itinuturing ng European Union bilang kritikal, ayon sa ulat ng Al Jazeera noong Pebrero. Mayaman ang Ukraine sa mineral deposits at pinaniniwala ang mayroong 5% ng pandaigdigang kritikal na reserba noong 2022. Kabilang narito ang 7% ng titanium sa buong mundo at halos 50,000 tonelada ng lithium. May 20,000 rehistradong deposito ng mineral ang Ukraine. 8,700 dito ang napatunayan. Narito rin matatagpuan ang 100 at 17 sa 100 at 20 pinakaginagamit na metal at mineral sa buong mundo. At hulaan mo kung saan matatagpuan ang malaking bahagi ng mga depositong ito. Ang Donetsk at ang buong Donbas ay isang lugar na sagana sa mineral na parang gintong minahan na ninais sakupin ni Putin. Kabilang sa mga mineral na iyon ang pera at marahil ang mas mahalagang pandaigdigang impluensya. Ang lithium pa lang sa Donetsk ay malaking panalo na para sa layunin ng Russia. Ang rehiyong ito ang kinatatayuan ng Shevchenko Field ng lithium ores na isa sa pinakamalaking deposito ng Ukraine ng isang material na ginagamit sa karamihan ng mga baterya sa buong mundo. Mayroon talagang daan-daan, kung hindi man libo-libong bilyong dolyar ng mga mineral na ito sa Donbas. Si Putin, sa kabila ng kanyang yabang na kunin ang Donetsk para sa mga etnikong Ruso sa rehiyon, ay mas interesado sa pera at impluensya. Ang pagkontrol sa rehiyong iyon ay magbibigay sa Russia ng Toretsk na maaring maging susi sa pagkuha ng Donetsk. Kaya naman masaya si Putin na isakripisyo ang 50,000 sa kanyang mga sundalo pati na rin kung ilan pa ang darating para makuha ang lungsod. Ito rin ang dahilan kung bakit buong pusong ipinagtatanggol ng Ukraine ang isang lungsod na halos nawasak na ng pambobomba ng Russia. Maaaring makuha pa ng Russia ang Toretsk. Napatunayan ni Putin na handa siyang isakripisyo ang sarili niyang mga sundalo para lang makuha ang gusto niya. Mahigit 1,000,000 casualty at patuloy pang nadaragdagan ang patunay dyan. Pero kung kukunin ng Russia ang Toretsk, halos sigurado na hindi nila ito magagawa nang hindi pa muling nasusugatan ng ika-100 brigada at iba pang matatapang na tagapagtanggol ng Toretsk. Kahit bumagsak ang Toretsk, hindi pa rin magiging madali para sa Russia. Mayroon pang mga urbanong pamayanan na ipinagtatanggol ng Ukraine sa Donetsk. Marami pang 10,000 buhay ng mga Ruso ang mawawala bago makontrol ni Putin ang rehiyon, kung sakaling makuha niya talaga ang kontrol. At hindi lang sa Toretsk sinusubukan at nabibigo ang militar ng Russia. Malapit sa Lyman, gumagamit ang Ukraine ng mga sinaunang taktika ng Romano para lipulin ang mga sundalo ng Russia sa rasyo na 66 sa isa ang namamatay. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine.